Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Si Chis Escudero mga kababayan, may mensahe sa pagpasok ng 2026 bagong taon. Sabi ni Chis Escudero kahapon sa kanyang post, bagong taon, bagong buhay, panibagong pag-asa. Tama ba na bagaan niya Mr. Maravillas, bagong taon, magbagong buhay. Magbagong buhay ka na. Chis Escudero, kasi nagkasabit-sabit yung buhay po ninyo noong 2025. Ano, di ba? Yan kasi. Yan sabi niya, sa bawat paglipas ng taon, binibigyan tayo ng pagkakataon na magsimula muli, maglatag ng mas magagandang plano at magpanday ng mas matibay na bukas. Ang bawat bagong taon na pumapasok kasabay ng mga paputok at liwanag ng fireworks ay paalala na may bagong sigla at bagong pag-asa tayong haharapin. Hangad ko na ang 2026 ay maging taon na mas matatag na pagkakaisa at masigasig na pagtutulungan sa bawat isa. Sama-sama nating harapin ang mga hamon at sama-sama rin nating itaguyod ang mga adhikain para sa isang lipunang mas makatao, mas makatarungan at mas maunlad. Wala po, hindi nakamtan ng mga mamamayang Filipino yung katarungan dahil sa ginawa po ninyo na maling kahulugan ng forthwith impeachment case laban kay Sara Duterte. At hindi po uobra ang ganitong New Year's message para pagtakpan yung mga kinasangkutan po ninyong problema noong 2025 at ng mga nakaraang taon pa. Di ba po? Hindi pwedeng kalimutan na lang ng mga mamamayang Filipino itong mga balitang ito na pumutok noong 2025. Chis Escudero link to flood control project anomalies. Yan o, report ng Sunstar Cebu. Former Senate President Francis Chis Escudero was implicated during a Senate Blue Ribbon Committee hearing after former DPWH Yusek Roberto Bernardo alleged that a portion of flood control project funds was intended for the senator. I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngo, which was meant for Senator Escudero. Sabi po ni Yusek Bernardo. Yan mga balita, mga kababayan, from Politico, news.com, siksik saham. And Chis Escudero inserts 142 billion in 2025 budget to benefit allies. Yan mga balita. Vera Files, secret in the Senate, the ghastly budget insertions of Chis Escudero. Yan ba? SP Chis Escudero's BICAM insertions for GAA 2025, sabi sa Vera Files report. Yan report ng Philippine News Agency. Ex-DPWH official tags Escudero in street lights, 160 million deal. Yan Hindi pwedeng dadaanin na lang po tayo mga kababayan sa bagong taon na message. Magbagong buhay. Sa kwento lang ang pagbabagong buhay. Hindi man sa gawain. Di ba? So itong mga kinasangkutan mga kababayan ni Chis Escudero last year sa mga controversy ng flood control at budget insertions, sabi nga is too big. It is too big to ignore. So kailangan yung ombudsman talaga po, ito na yung tutukan ngayong 2026. So ang tanong ngayon, kung walang tinatago itong si Chis Escudero, bakit hanggang ngayon wala pa ring malinaw, direkta at dokumentadong paliwanag sa mga seryosong paratang sa kanya based doon sa mga nabulgar sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee? Sa halip na tugunan yung mga seryosong paratang, dinaan niya po sa kanyang privilege speech na ang sentro po hindi man po paglilinaw kundi paglipat po ng sisi na isa pong classic legal deflection tactic yung ginagawa po niya. Nagturo ng iba, ang tinuro po si Martin. Siya yung tinuturo ng testigo ni Yusek Bernardo.
Pagkatapos magtuturo siya ng iba. Tama po? Kaya yung tanong ngayon mga kababayan, bakit hindi pa siya? Bakit parang hindi pa siya pinapansin ngayon ng ombudsman? Yan ang tanong natin kay Ombudsman Rimulya. Anong meron? Di ba? Malinaw po yung pagbubulgar ni Yusek Bernardo. Tumanggap daw ng 20% SOP itong si Chis Escudero. Parte ito ng sinumpaang salaysay, mga kababayan ni Yusek Bernardo. So sa batas po, sapat ang isang sworn statement para mag-trigger po ng fact-finding investigation. Preliminary investigation po. Hindi po siya pinal na hatol pero malinaw, hindi po pwede siyang baliwalain. Sa isang supplemental affidavit, malinaw po ay tinuro ni Bernardo ang pagkasangkot ni Chis Escudero sa isang street light project sa Sorsogon. Ito yung report, September 5, 2025. Ex-DPWH official tags Escudero in street lights, 160 million deal. Yan sabi niya no, sa report. The former DPWH official also alleged that businessman Maynard Ngo, described as Escudero's close friend and campaign contributor, arranged a meeting between them in 2023 at a private room in Cork Wine Bar and Shop in Makati City. Over wine, Escudero supposedly told him, "Alam ko naman ang galawan ninyo dyan sa DPWH, okay naman ako. Sabihin mo kay Sec, magbaba sa akin." Sabi ni Yusek Bernardo. Bernardo further said the delivery of 160 million pesos for Escudero, which he referred to in his earlier affidavit, happened in the first quarter of 2025. So dapat ito mga kababayan, tutukan na ng Office of the Ombudsman. Plus yung nabulgar na 142 billion insertions. At naalala ninyo mga kababayan, yung nahuli kam si Chis Escudero, hindi pangkaraniwan yon. Ang isang Senate President, at nangyari yon. Holiday pa, Bonifacio Day, November 30. Pumunta siya mga kababayan sa Kongreso, not once but twice. You see? At after na mangyari yon, lumitaw yung malaking insertions. So itong mga circumstances na to mga kababayan, tingin natin, this is enough evidences. May affidavit, pagkatapos may huli cam para po simulan ang investigasyon laban kay Chis Escudero ng Office of the Ombudsman. Lalo't yung salin mga kababayan ni Chis Escudero, siya yung lumalabas na pinakapobre, 18 million, pero nagawa niyang magregalo kay Hart ng 57 million worth na singsing. Di ba po? So sa ilalim po ng umiiral na jurisprudence, yung sworn testimony plus circumstantial patterns plus public funds na nabuking na involved, sufficient grounds na po siya para umaksyon ang Office of the Ombudsman na magsagawa ng masusing investigasyon. Tama po? Ang ombudsman nga po, may mandato sila na kumilos. Kahit pa walang formal na reklamo, may formal nga po may mga affidavit, may investigasyon, nirefer na mga kababayan, lalo't kung may public interest dito. Malinaw na may public interest po dito sa mga isyong ito mga kababayan. So panahon na, panawagan natin sa Office of the Ombudsman, start the new year right sa pamamagitan ng pag-aksyon ng mabilis, forthwith sa pag-imbestiga sa mga isyong ito na kinasangkutan po ni Chis Escudero. Kasi po, sa totoo lang, kung walang kasalanan, ang investigasyon po ang maglilinis ng pangalan. At kung may pananagutan, ang batas po ang dapat na manaig. Kasi po, ang mga numero ay hindi po nadadala sa talumpati. At sa huli po, ang pananagutan, accountability po ang inahanap ng taong bayan. Yun ang dapat na isa-isip po ng Office of the Ombudsman, ni Ombudsman Rimulya. Kasi parang nalata natin, tahimik pa yung Office of the Ombudsman pagdating dito sa mga kinasangkutan na kontrobersy ni Chis Escudero. Nalata nyo rin po mga kababayan. Maingay yung minsan ng ombudsman kay Martin Romualdez.
Kay Chis Escudero, parang tahimik kayo. Anong mayroon kay Chis Escudero? Bakit parang nililibing ninyo sa limot ang mga nasangkutan ni Chis Escudero as exposed doon sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga testimony ni Yosek Bernardo? Yun ang tanong natin. Tama po mga kababayan. Yan man lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Happy New Year po. Bye-bye.